rifle. Yay! This one. Get a rifle. Masayang naglalaro at nakihalubilo pa ang batang ito sa isang okasyong ginanap sa Sitio Batnong, Banawal, Bayan ng Natunin, Mountain Province noong Sabado, May 23. Kasama ng bata ang kanyang lola. Pero ito na pala ang huling araw na makikitang buhay ang bata. Sa tabi ng isang simbahan, nadiskubring patay na ang biktima. Around 2 p.m. nalaman ng kwan, parang nakita ng lola na wala na yung bata sa care niya. So, nireport niya ito sa mga kapitbahay at nagkandak sila ng search. Bago matagpuan ang biktima, halos 15 oras pa siyang hinanap ng mga otoridad. Alas 7 na ng umaga noong May 24, nakita ng isang residente ang biktima na halos 200 metrong layo mula sa lugar kung saan siya huling nakita. Parang may head injury. So, dinala sa ospital, dinala natin yung physician na wala na siyang buhay. Possible, ma'am, tinuturo rin itong siguro, ma'am. Kasi nakita naman sa kwan natin, sa medical niya. Bibo at masayahin, ganyan kung ilarawan ng mga nakakakilala sa bata. Kaya naman galit at lungkot ang naramdaman ng ilan ng mabalitaan ang kalunos-lunos na sinapit nito. Agad namang nag-imbestiga ang mga pulis at kahapon May 26, natuntun nila ang mga umano'y pumaslang sa biktima. Ang mga sospek ay isang 12 taong gulang at 8 taong gulang na mga lalaki. May isang individual nagsabi na magtanong kayo sa dalawang bata na nakita doon sa likod. So, sinabi ng individual kung sino yung magbata na yun. Una sa bahay ni minor 1. Pagkaalis ng mga investigators, parang nakinutis itong bata sa nanay. Sa inilabas na progress report ng Mountain Province Police Provincial Office, ginahasa di umano at pinatay ng 2 sospek ang biktima. Batay ito sa naging salaysay ng mga sospek. Hapon ng May 23 nang mag-inuman ang mga sospek sa harapan ng isang tindahan. At nang sila na ay naglalakad sa harap ng simbahan, nakita nila ang biktima at dito inutusan ng 12 taong gulang na sospek ang kanyang kasamahan na tawagin ang biktima at dalhin sa likod ng simbahan. Sinubukang tumanggi ng 8 taong gulang pero tinakot umano siya na sasaktan ito kaya wala siyang nagawa kundi sumunod. Matapos ang pangahalay, natakot ang 8 taong gulang na sospek at tumakbo ito. Dito naman, pinukpok ng 12 taong gulang na sospek ang ulo ng biktima gamit ang kahoy. Hinihintay pa ng mga pulis at kapamilya ng biktima ang resulta ng autopsy report. Sa ngayon, hawak na ng MSWDO Natunin ang 12 taong gulang na sospek habang pansamantalang pinalaya ang 8 taong gulang na sospek habang minomonitor siya ng social welfare. Ako si Angel Arquero para sa Nation on the Move.